Usaping Skyway ni Fidel Ramos, medyo sumabit ata si Alfred Mark Guzman dito. Panoorin nyo. Mo na hindi niya natapos. Hindi niya problema kung hindi niya natapos yun dahil hindi naman talaga kaya ng 6 years sa term yun para matapos yung mga mega Excuse infrastructure me. na ano. Kaya. Okay. Paano na okay. sino nakagawa nun? Sabihin mo kung sino presidente. Okay. 6 years, 6 years. Magbigay ka. Magbigay ka. Teka lang. 6 Oh. years, hindi kayang gumawa ng tulay ng 6 na Hindi. taon. Yun. Give an example. Di ba? Who is the president that is able to finish a project like that within 6 Okay. years? Give one Years, example lang. Okay. Give one example, sige. Fidel V. Ramos. Ano? Alin? Skyway. 6 years? Yes. Alfred Mark Guzman, usapang Skyway tayo. Sabi mo, natapos ni Fidel Ramos yan nung tinanong kita ng isang proyekto na matatapos ng isang presidente within his 6-year term dahil parang pinalalabas mo na mabagal ang patakaran at pulisiyan itong si ex-president Duterte. So sinagot mo sa akin, si Fidel Ramos napatapos niya yung Skyway. Pero ito, mag-fact check ka ng maigi at medyo sumabit ka ata sa sagutan mong yan. Mag-research ka muna at malalaman mo na yung Skyway, pinirmahan ang master plan niyan, ang groundbreaking niyan noong 1995, panahon ni Fidel Ramos. At bumaba sa pagiging pangulo si Fidel Ramos noong 1998 ng June. At yan, nung panahon na yon, may kino-construct pa yan dun sa Skyway, yung mga elevated ramps, hindi pa tapos in short. At natapos yan at yun nga, ginamit yan nung panahon na ni President Joseph Estrada o ni ERAP. Kaya Alfred Mark Guzman, mag-fact check muna tayo bago tayo magbitaw ng ganyan. Ha? Alfred Mark Guzman, paano ba yan? 3 na yung pagkakamali mo sa debate kanina. 3 na yung na-post kong content. Yung isa, yung tungkol dun sa negative 13 na rating. Ang tanong ko sa'yo, hindi mo sinagot ng diretso. Kaya tanong ko bakit naging ganun ng rating. Binigyan mo ako ng formula question. Ha? Tapos yung isa yung tungkol dun sa Skyway na sinabi mong natapos nung nakaupo pa si Fidel Ramos. Tapos yung isa yung sa COVID-19, yung mga hospital, sabi mo hindi dapat tawaging hospital yun kundi mga quarantine, ano ba yun? Cubicle, mga ganun ba? O tapos ito panghuli, no? Grammar check naman to ngayon. Grammar check to, ha? Ang Terminal 2 ay may hagar na dyan dati pa. Alam mo yung hagar? Pero natural. Pero bago yan. Kinonstruct yan 2017, 2016. Tanong ko muna sa'yo, linawin natin. Alam mo ba yung hagar kung ano? Alam mo yung hagar? Hangar ba? Hangar? H-A-N-G-A-R? Hangar. Hangar. Sa mga aeroplano. Sa mga aeroplano. Natural. Alam mo ba na meron na yun doon dati pa? Sa Terminal 2 Natural. Kaya nga tinawag na airport, paliparan. Alam nga ng mga airport, walang hangar. So ayan na, malinaw, Alfred Mark Guzman Ang Hagar, yan ay isang biblical personality, ha? Hindi yan yung tinutukoy mo na salita, which is hangar. Ang spelling nun is H-A-N-G-A-R. Yun na yung parang paradahan ng mga aeroplano. Doon nire-repair ang mga aeroplano, doon ini-stack. Parang yun nga, enclosed space siya, parang building na yun. Parang kumbaga sa kotse, yun yung parking lot ng mga aeroplano eh. Kaya yan para sa mga susunod mong debate, magamit mo yung salitang yun. Hangar, hindi hagar.